I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa mga kababayan natin, mga Marcos Loyalists and supporters, Filipino OFW, shout out po sa inyong lahat. Naku mga kababayan, mayroon po akong updates video sa inyo, no? Di ba mayroon akong pinost dyan na ito si Bato magpapatawag ng Senate hearing. Bakit? Di ba sabi niya, Bato magpapatawag ng Senate hearing kaugnay sa war on drugs na kinasasangkutan niya. Di ba? Nakakatawa mga kababayan. Bakit? Magpapatawag ka ng ng Senate hearing tapos sarili mo imbestigahin mo. Ano 'yun? Di ba? Talo mo pa yung nandoon sa mental hospital. Ay grabe. Hindi ba pa pwedeng hindi ba pwede si Senator Risa Ontiveros, si Senator Gatchalian or the rest? Tapos siya magpapatawag. Nako mga kababayan, ito si Bato, no? Minsan masasabi natin mga Pilipino talaga magagaling at matatalino. Meron din talagang kakaiba. Mayroon talagang may pagkabio-bio, no? Pagdating mo sa Senado, imbestigahin mo yung sarili mo, tapos ipatawag niya sa dating Pangulong Digong. Ano yun? Anong tawag doon? ano mga kababayan ang tawag doon? Kundi ka ba nasiraan ng ulo? So dahil dito mga besa, ang dami talagang nagre-react na netizen, lalo na dyan sa pinost ko sa community. Tapos ito, nag-react po mayroong sinabi si Senate President Chis Escudero at tsaka si Congressman Dan Fernandez. Ito, basahin ko sa inyo mga kababayan. Ito po guys ang sabi ng Senate President. Maganda itong sinabi ni Senator Chis Escudero mga kababayan. Ang sabi niya, anumang investigasyon na nais niya at patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna. Tama ng komiteng iyon para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Committee of the Whole option, yun pero ang tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato. Tama yun. 'Di ba? Ang pangit ng dating sarili mo iimbestigahin mo. Ano na lang sasabihin ng mga tao, di nasiraan ka ng ulo. Nababaliw ka na. Saan ka makakita, ano? Na mismo sarili mo imbestigahin mo. What the heck? Tama po 'yun. Ito tingnan natin yung mga comment ng mga netizen, mga kababayan. Yan good yan, Senator Chis, Senate President Chis. Ayan, impartiality is the key here. It's good the SP Escudero realizes that essence of this matter. It is indeed questionable for Bato or Bongo, Bonga, go to lead the investigation when in fact they are main principals together with Digong. Tama yun. Diba? Saan kayo makakita ng ganyang closing idea? My goodness. It would easy for them to divert issue or cover up their own participation in this heinous crime. Yes. Alam nyo guys, no? Pag nasasakuti ka talaga, nai-involve ang pangalan mo, ang mga words, common words na naririnig natin, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam yan. Walang katotohanan. Di ba yan ang sinabi ni Go? Sinungaling yung si Go Sabi niya, wala daw reward system. Sinabi ni Go yan, di ba? Pero anong sinabi ni Digong? Mayroon siyang 3 million ang reward money sa mga drug lord. Sinungaling nga Ito pa, a senator who was implicated on EJK will investigate himself in his own committee only in the... Tama. Ito imbestigahan sarili nilang kaso. Lakas ng tama. At least, the SP has infused some sense to the senseless. Bato, imagine, Bato, investigating Bato. What the heck? Bato versus Bato. Boke versus Go. Ay, ewan ko na lang. Kung ako si Garma,
Ha? Tapos si Bato mag-imbestiga? Si Garma guys, kung ako si Garma, ay talagang pupunteriyahan ko. No matter what. Hindi ko pwedeng bawiin yung sinasabi ko sa Quadcom if I'm Garma. Talagang sasabihin ko sa Senate Committee. Yes. Kung ano yung affidavit ko doon sa Quadcom, hindi ko pwedeng ibahin. Bakit? Porque kaharap ko si Bato? No, hindi. Doon mo makita ang isang babae na matapang. Kailangan panindigan mo kung ano yung sinabi mo sa Quadcom. Harap-harapan mismo sa taong binanggit mo, sa affidavit mo. Isos nako. Hindi mo kailangan, kung talagang gusto mong linisin ang pangalan ng PNP, do it. Kailangan panindigan mo, wag mong bawiin sa harapan ni Bato at ni Bongo. Kahit kaharap pa yan si dating Pangulong Digong. Walang pakialam. Iba na ang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Nadudumi ang pangalan ng PNP dahil dito sa reward system nito. I'm not saying all the PNP na gumawa nito. Yung iba noon sa panahon ni Digong. Napapasama ang imahe ng PNP na dahil dyan sa reward system na yan. Dito mo makikita na kung paano mamunong isang pinuno na kailangan magiging magiging organized. Hindi yung maghahanap ka lang ng drug lord, mga user, idadaan mo sa pera, hindi maganda yun. Kailangan sarili mong diskarte o ardeya. di ba? Sinabi pa dito mga kababayan, huwag na unta nilang himuon ang mga katawa-tawa nga investigasyon. Klaro kaayo nga dili sila pata sa pag-review sa war on drugs ni Duterte. Di ba? Wag daw nila hayaan na katawa-katawa yung investigasyon kasi very clearly na hindi sila nagiging fair sa pagre-review sa war on drugs ni dating Pangulong Digong. Bisaya kasi ito dahil, no? Tama yun. Siyempre, pag inimbestiga niya yung sarili niya, natural. Di ba? Alangan naman na ang sasabihin niya, yung sinabi ni Police Colonel Garma, natural hindi. Iibahin niya yan Naging PNP chief at general tapos naging senador. Si Bato, si Bongo, Julalay ni abogado tapos parehas silang hindi nila alam ang protocol na pag-related o kasama silang suspect o akusado, hindi mo pwedeng hawakan ng kaso. Nakakatawa, diba? Tapos baka may balak pa kayong ibutoy sila uli. Never again. No way. Getri lang si Bato ug Duterte nga tabunan ang ilang mga krimen. Palabas running investigasyon. Diba? Guilty si Bato, para daw matakpan yung krimen ng mga nagawa itong nung nakaraang administrasyon. Kaya alam niyo mga besa, alam niyo kasi ito si Bato, I think itong nagiging PNP chief siya. Nag-umpisa sa mababa tapos inilagay kaagad ni Digong sa PNP chief, no? So sa tingin ko, sorry to say, pero may kulang ang kaalaman nito guys sa pamumuno, lalo na si Go. Tama yung sinabi ni kababayan natin dating Julalay tapos naging senador, di ba? Parang kailangan mo talaga ang fully experience, sa totoo lang. Ganun din si Digong Si Digong kasi mga kababayan, mayor lang ang dinadaanan niya. Kumbaga experience la. Ikumpara mo kay PBBM, naging congressman, naging vice gobernador, tapos na dito sa legislation sa Congress, 'di ba? At saka isa pa, nagiging vice presidente, dinaya lang. At since pa 20, I think bata pa si Pangulong Marcos Jr., lumaki sa guys, kasi anak ng politician yan Kaya nagiging na ninyo yun Kumbaga pinag-aralan niya yung mga ginagawa ng ama niya, kaya fully experienced talaga ang kanyang kaalaman. Ngayon, at naging Pangulo, kitang-kita naman natin kung gaano siya kagaling. Taliwas doon sa mga sinabi ng DDS, kaya ayaw nilang ganyan. Ang pinakamagaling daw sa kanila si Digong. How about naman 30,000 yung namatay sa war on drugs niya? Magaling pa ba yun? Brutal yun, oy! Sabi pa dito, that's a logical, sensible, sounds and matter of fact points of view by the Senate President Chis Escudero. Parang yung hearing lang niya doon sa pag-aresto kay Kibuloy, ang gagawin niya, yung mga taga KOGC nagpo-point of order. Ay, Jesus Maria Josep, Santa Clara Marimar. Alam mo, Senator Bato,
Huwag ka na makialam. Kung ako sa'yo, mag-present ka na lang doon sa Quadcom. Doon na lang. Mas better pa doon. So, ito pa guys ha. Sabi po guys ni si Congressman Dan Fernandez, sabi po ng Impact Leadership sabi niya, ito si Senator Bato, gaya-gaya gaya-gaya po tumaya. Senator De La Rosa cannot lead this Senate investigation because there is an obvious conflict of interest. Tama! Diba? Siya mismo ang nagpatupad ng mga utos sa ilalim ng madugong kampanya kontra droga. He was at the helm of this war, so he cannot objectively lead the probe. Yes, because he was the PNP chief. That's why talagang hindi pwede. Pangit ang dating. Hindi niya po pagtatawanan lang siya ng mga tao, pagtatawanan lang siya ng mga hurado, mga judge, no? Pagtatawanan pagtatawanan siya lang ng DOJ. Senator De La Rosa should explain the fully details of these allowances. Okay, bakit ito ibinibigay? Kanino napunta at kung meron bang mga safeguard na nasunod sa pagbibigay nito? Sabi nito Congressman Dan Fernandez, mas magaling ito kaysa kay Bato. Sa Quadcom. Magaling ang mga Quadcom, mga kababayan. In fairness talaga. Ay, nako Senator Bato. Sir, hayaan mo na lang ang ibang mamumuno, wag lang ikaw. Kakatawa-tawa ka talaga. Alam nyo guys, na-alarma sila because eleksyon na. Sasabihin naman ng mga DDS, bakit ganun na lagi? Puro Duterte na lang laging inimbestiga. Bakit? Kung wala naman issue laban sa kanila, may iimbestigahan ba? Siyempre wala. Kayo naman, utak nyo talaga. Utak batingaw kayo na-real talk kayo kasi. Kaya nga, lagi kong sinasabi, walang usok na hindi uusok. Kaya gumawa kayo ng kabutihan pagpapamumunuan nyo ang bansang ito. Dahil maraming matayan. Hindi, nagawa mo nga ang ganyang mga krimen na nagpapatay ka ng tao dahil sa reward system. Okay, nung that time na yun, hindi pa, okay pa lang. Walang nagpupuna sa'yo. But at the end of the time, tingnan mo ang mangyayari. Time will come. Ang Diyos hindi po natutulog. At least, pasalamat tayo sa ating mga kababayan, especially the Quadcom, na talagang nagpupursigi. And of course, pasalamat tayo kay Pangulong Marcos Jr. Kasi ang batas ngayon very fair, walang sinisino-sino. Lahat yan, pwedeng imbestigahin. Walang favor-favor. Kasi alam nyo itong mga DDS kasi. Kaya galit na galit sila kay Pangulong Marcos Jr. at kay Speaker. Kasi wala silang nakukuhang suporta. Ang Pangulo, lahat sinusuportahan niya. Walang kulay, walang political colors. Ang problema kasi, hindi mo na lang kasi pwede basta-basta na ipawalang bahala na lang itong mga ganitong klaseng mga isyu. Nakataya dito ang kapakanan ng mga inisyunting mga Pilipino Although nagkasala, mga kriminal, pero mayroon tayong tinatawag na batas dito sa mundong ito. Hulihin nyo sila at ikulong for life in prison. But not to arrest them, tapos kitilin mo na lang, human rights violation na yun, bes. Mayroon tayong batas. Wala sa Biblia na nakalagay, hulihin mo yung tao or maglagay ka ng reward system para patayin mo sila. No. Wala nakalagay sa Biblia yan. Ang Diyos lang ang tanging may karapatan para kunin ang buhay mo. Tama yun. Kaya, ay nako, Senator Bato. At ito pa guys, yung sinabi ni Senator Estrada, ang committee ni Senator Bato at Senator Bongo ang mag-iimbestiga na alam natin kaalyado ni dating Pangulong Duterte, baka magkaroon ng kulay. Yes. Pak na yan. Magkakaroon talaga. Talaga namang alam nyo guys, okay lang sana kung iba ang mag-iimbestiga. Okay lang yun. Pero yung sarili mo, nako, talagang pupunain ka ng sambayan ng Pilipino, Senator Bato, sa totoo lang. Ngayon pa lang, nagre-react na sila. Anong tawag mo sa sarili mo? Diba? Kaya minsan guys, pag gusto nyo tumakbo sa pagka-senador, mag-aral kayo muna naman. Pag-aralan nyo yung batas at pag-aralan nyo yung mga bagay-bagay na kailangan mong i-apply
sa iyong sarili. tulad nito kay Bato. Ano kayong sasabihin ni Pangulong Marcos Jr. dito, guys? Ha? Mayroong sagot yun, matalino yun, kaya abangan natin yung sagot niya, guys. But anyway, sabi po dito, baka sabihin ng ibang tao na hindi talagang walang maniniwala pag iimbestigahin nila yung sarili nila. Ay, katawa-tawa nga Tuloy, yung hearing dahil nga, syempre, may bahid na ng bias. Siguro kung ako masusunod, Committee of the Whole na lang ang mag-imbestiga sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Pangunahin nyo na. O sinong dapat manguna dyan? See? Ay, nako, naloka ako. Sabi ni Senator Jingo Estrada. Biro mo, kapwa mo senador, napupuna ka? See? Talagang masasabi ko kulang sa kaalaman nito sa Bato, mga bes, ha? So kayo mga kababayan, ano masasabi nyo? Sasabihin na naman ng mga DDS, ay tama yung ginagawa ni Bato. Tawag ko sa kanila, guys, mga batingaw So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Parang ang dating ay nagbuhat ng sariling bangko ang loko. In the Quad Committee hearing, I want your reaction first with the possibility of the Senate. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa possibly holding their own hearings related to what was revealed in the Quadcom. Well, that is within the rules of Congress. No, I think there are no prohibitions as far as conducting a committee hearing on the same subject matter, no, or maybe a parallel investigation between the House and the Senate. Since there are no prohibitions, I believe that they have all the right to do that. But again, no, the bigger question that should be asked is that why would you investigate yourself in your own committee? No, and other questions may pop up just like that. Tama. And you mentioning why would you investigate yourself? The other questions are, will you be using the hearing to essentially protect yourself after the accusations in the Quad Committee? Is this the use of power to essentially exonerate yourself? I don't want to put it that way, Karen, that they're going to use this committee hearing in the Senate just to exonerate themselves. No, in the first place, the Quadcom is not accusing anyone. We're just hearing issues and hearing testimonies coming from all witnesses who wish to share their information on the subject matter that we are deliberating on. These are the POGOs, illegal POGOs, extrajudicial killings, illegal drugs, and public accountability. And in the conduct of our hearing in the Quad, witnesses are coming out and saying things that have implicated other personalities. And since there are other personalities being implicated, we wanted to hear the other side of the coin, so to speak, no? And inviting those implicated to use this venue in order to share their information naman on their side, no, so that there will be a balance of views. Unfortunately, those that we have invited have not accepted our invitation yet, and I believe it is all within their rights. No, we will not question that since they are members of Congress as well. We will be respecting because we have this so-called interparliamentary courtesy. So yun guys, maraming salamat sa you watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit.